Maraming natutuwa dito sa balita na pinag-aaralan nga daw po ngayon ng DOTR ng gobyernong Marcos na pababain po itong presyo ng airplane tickets natin for domestic flights. Malaking tulong po Tama 'yan po. para mapataas din yung turismo dito sa sa bansa po natin na kasi napapansin na mas maraming Pilipino ang lumalabas ng bansa kaysa po dito sa Pilipinas pumunta dahil sa taas ng presyo nitong mga domestic flights tickets natin. Bukod po dun sa pagpapalawak ng mga runway natin, ano po yung specific na plano ng DOTR para talagang mapababa ito? Thank you DJ Katsa, no. Ngayon po tama po kayo na may reklamo nga po, may nahihing ating mga kababayan na mataas ang presyo ng pamasahe ng mga domestic flights natin. So other than we're extending the runways po, no, meron po tayong ginagawa ngayon na programa na budgeted na rin po yung night rating, no. Nina-night rate natin, kumbaga pinapailawan natin, may night rating capability ang ating mga airports. So inuuna natin yung mga sinasabi nating tourist airport. Kasi po kapag night rated ang sinasabi nating isang paliparan, pwede na hong bumiyahe ang ating mga kababayan ng mga sabi nating gabi na o madaling araw, at yun po yung sinasabi natin usually na red eye flights, at sa practice po, no, mas mura po yung mga pamasahe dyan. So maliban po dyan, kinakausap din natin mga airlines po, no, tulad po ng dito sa Siargao. Ako po ay nakiusap sa PAL at nakikiusap sa Pacific. Ang mga airlines po kasi meron silang first structures, no. So not to sound too technical po, yung maximum first structures ng airlines, no, papunta dito sa Siargao for PAL, pina-waive na po natin 'yan. Ang pagkaalala ko po, yung maximum first structure po ng PAL for Siargao is more or less 17,500 yata ang one way. Nakiusap tayo sa kanila na to waive it at ibaba nila. So naibaba yata nila more or less to 11,500 to 12,000, no? Around that range po. No? Okay. So at least nakakuha tayo ng discount. Ganun din po, nagipag-ugnayan tayo sa ating sa mga ibang domestic airlines, Cebu Pac and at AirAsia. Pero tama din po sila na again limited yung infrastructure natin. Mm. Kasi may most of the airports here po kasi naitayo na yan, no? Naitayo na yan. Then may physical limitations ng ating mga runways because of the topography of the area. Pero ang bagong polisiya po natin sa DOTR, pagdating sa mga bagong airports na itatayo, lahat dapat ng runway must be 2,100 meters Mm. minimum, para upang sa ganon, ready sila for bigger aircrafts pagdating ng araw. Oo, pagdating ng araw. Oo, kasi Opo. medyo hindi naman po agad-agad magagawa yung pagpapalawak ng ating mga paliparan. So ito pong ginawa nyo, yung sinasabi nyo kanina, na for Siargao halimbawa, kinakausap nyo yung mga airlines, yung fare structure nila from 17,500, na ibaba po nila ng 12 or 11,000. Tama po ba yun, Sek Banoy? Yes, around Oo. that range po. Oo. Just don't quote me the exact amount po. Pero Mm, around that mm, range po, ma'am, na mm. ibaba nila. So this will show also the napayag po ang ating mga airlines, no? Oo. They're cooperative. At least they know na kailangan natin yung mga domestic tourism natin, no? Na para to enhance Oo. naman po yung ating tourism, ano. Oo. Opo. Sek, kung kaya naman po palang ibaba yun from 17.5 to 11, ba't po kailangan makiusap pa kayo? Bakit po kaya ganun? Pwede naman palang mas mababa ng ilang libong piso din. Ma'am, kasi po I have to understand also the situation ng mga airlines natin. For Siargao, no. Ang naglalapag diyan is sinasabi natin turboprop lang po. So sinasabi natin ang kasya diyan na pasahero is like 70 passengers max yata. So they have to allocate the same fixed expenses, no? Fixed expenses, yung mga overhead nila for distributed for 70 pesos. Ang Mm. sinasabi ko po dito, ito po, kinausap natin sila. It's more of willingness on their part. Kasi kapag yung market naman po talaga, if you study it, ma'am, talagang yun po yung supposed na fare, yung 17,000. So I don't know how Oo. they did it, kung saan sila nagbawas, saan sila nagtipid and everything. So the good Oo. thing lang po na ibaba po nila. Kasi, Ito po, ma'am, meron kasi tayong CAB, no? CAB, yung Civil Aeronautics Board, that regulate the prices naman po ng ating mga airlines. At Oo. hindi naman pwedeng magtaas na lang
ng bigla ang mga airlines mag-impose ng additional fares, additional surcharges without the CAB approving it. And most often than not naman po, kapag walang justification o kung merong rason pero we see it na hindi ganun ka-justify, the CAB doesn't allow it. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!